Mga bossing, dahil nga, pangalawang topic natin, dahil nga mga kababayan, sa nangyari dito sa KOJC, syempre, dating Pangulong Duterte nagpalabas na ho ng statement, mga kababayan. May linabas na pong statement si PRRD. Siyempre, best friend hindi ito. Best friend yan Pababayaan ba? O basahin natin ng mabilisan ho, mga kababayan. Statement from former President Rodrigo Duterte, 24 August 2024. Mabilisan to. Our country has never been in a more tragic... Naku, trahedya daw. Grabe. Nakita ko yung mga kapulisan doon, nakatayo lang naman. Wala namang kaguluhan. Except doon sa madami sila, 2,000. Reasonable naman po, mga kababayan, kung bakit nagpadala ng 2,000 doon. Diba? Pero sa statement ng dating Pangulo, our country has never been in a more tragic state as it is today. Right have been trampled upon, our laws derided. Early today, elements of the Philippine National Police officer led by General Nicolas Torre III forced their way into Kingdom of Jesus Christ compound. Magreklamo ka, PRRD, kung may na-violate. Magsampa ng kaso nga daw. Di ba? Sabi ni General Torre, forced their way into Kingdom of Jesus Christ, aka Kojik compound, which resulted to a violent confrontation. Wala naman ako nakitang ganun and the unfortunate death of KOJC member. Kasalanan ba ng kapulisan yun na mag-serve sila ng warrant of arrest kay Kibuloy? Tapos kung totoo man wala pa din hanggang ngayong pangalan, wala pa din nakikitang labi. Sumalangit na ba ang iyong kaluluwa? Kung totoo man, kasalanan ba ng pulis yun? Parang hindi ako makapaniwala. Tapos isisisi nila sa kapulisan. Wala nga ako nakikitang nagtutulakan. Ang maiingay lang po yung mga Kojik member. Di ba? Unfortunately, death of one Kojik member and the requiring of immediate medical attention of many others. Yung many others, lang yun? Nakita ko, sabi ni Torre. Sabi ni Torre, sino ba yun? Katiil ba yun? Sabi ni Katiil, doon sa nasa harap niya. Sabi ni Katiil, gumanon lang daw, bigla na daw tumumba. Ano ibig sabihin nun? Mga kababayan, di ang ibig sabihin nun, magaling mga magsiarte. Akalain mo, meron pa silang mga artista dyan, Gumanon lang daw po yung Katiil. Gumanon lang, tumumba na yung nasa harap ko. Kaya daw natawa si General Torre, mga kababayan. We sympathize with a member of the KOJC for having become victim of political harassment. Gusto lang kunin si Kibuloy. Merong warrant of arrest. Wala political harassment, no? Persecution, violence, and abuse of authority, this certain. Ang haba. Mga bossing, puputulin ko na, Ngunit subalit, ang gagawin natin, mga kababayan, sa post po ng isang vlogger ng DDS, hindi ko na papangalanan, no? Pero may mga komento dyan sa mga dyan. May komento doon sa mga comment section, may pangalan yung vlogger na sama dyan no? Sa komento po, sa comment section, mga kababayan, ayan liliitan ko. Binash si PRRD. Ay, nako po, mga bossing. Kaya sabi ko, ayan, di ba? Ayaw naman ito. Ayan. Sa ilalim, ayan di ba yung statement. Tapos sa ilalim, syempre, pag social media, nandiyan po yung comment section. JC Punong Barangay, puro clown. Ibig sabihin, nagpapatawa. Kapag nabasa mo naman talaga yung statement ni PRRD, matatawa ka. Meron pang kesyo pinakamatrahedya na daw po. Parang gustong sabihin sinukuban tayo ng langit at lupa sa araw na ito. Di ho ba? Parang mali. Parang doon sa nakakarami masaya. Kasi ipinapatupad ang batas ni General Torre at ng ating mga kapulisan.
Sa ilalim pa, sadly, kulang pa yung nangyari kanina para galitin ang mga tao. Correct. Ano? Tapos meron pa dito, ayan. So ngayon, mga kababayan, madami dito, no? Yung comment section, nako, sabi pa dito sa comment section, no? Mga bossing, sabi, wow! Pag pinagtatanggol si Kibuloy, may press statement pa. Pero pag labanan ang China sa pangaagaw ng teritoryo natin, tahimik ang matandang walang silbi. Comment mga bossing. Sabi, hindi niya statement 'yan. Wala. Oo nga ano. Sanay kasi yung mga na merong PI ka. Ganito ka. Sanay yung mga DDS na may mga PI. Di ho ba? Hindi niya statement yan, walang PI eh. All of a sudden, magpapaka-demure si Digong. People power na daw, sabi ni Jeng. Wala nang talab sa akin, tapos na akong mauto ng mga Duterte. Yung father-in-law ko, naubos yung pera dahil dyan sa Kojik. Nako! Sa April 2024 daw, Kibuloy will become omnipresent. Boom, panis, hindi nangyari, na-depress yung matanda. Diyos ko, madami pala kayong mga sinasabi dyan sa KOJC. Eto pa. Sabi doon sa nag-post. Sabi doon sa statement ni PRRD. UL-OL. Eto pa. That cloud have been avoided kung kinumbisi mo ang BFF mo na sumurrender. Tama naman. Diba? That could have been avoided kung kinumbinsi. Hindi ho eh. Sabi pa niyang matandang Duterte, alam ko kung nasaan si Kibuloy. Pero secret. Di ba? Sumurrender at harapin mga kaso niya. Total, andyan naman kayo to administer the affair of Kojik. Di ba? Inaaresto lang nila yung kriminal na kaibigan niya. Paano naging tragic state ang Pilipinas? Correct. Yung mga ganyan po nilang mga palabas na statement ni ganito, ni ganyan, wala ho eh. Pagpasensyahan nyo na po kung sasabihin kong hindi na tumatalab sa taong bayan. Diba Jorge Edralin? Sabi ni Jorge Edralin, grabe ang pangmamanipula ni PRRD sa ating mga naging supporter niya. Might have been I supported just because of Marcos. Sabi ni Ram Gonzales, baka pag nagkaharap sila ni General, ay nako. Gustong-gusto niyo nang pumunta tayo diyan, kay General. Eto nga po mga kababayan.